Ito pa. Ito pa. Kita nyo isang-isa lang talaga yung kanilang mga pinapakalat na fake news. Ito naman mga kababayan, basta talaga bayaran. Tatanga-tanga. Etong si Banat Bay, parang ano to tatanda rin, kita nyo. Di ba si Jason sa kalbo, mga kababayan? Panot? Tingnan nyo si Banat Bay, kaya lagi nakasombrero yan. Panot na rin yan. Sa susunod niya, mabubungi na rin yan. Dahil sa kasinungalingan. Ito nga po pinagkakalat nila kung ano ang sinabi ni Jason sa ng fugitive daw mga kababayan ay hindi daw nagtatago itong si Kibuloy. Hindi ko talaga mahugot kung saan ko dapat hugutin. Yung nagtatago sa hindi nagtatago. Hindi raw nagtatago pero hindi talaga mahanap. Hindi ko alam kung saan talaga nagtatago to, sa pajama ba namang Palmolive girls? 'Di ba? Mga kababayan, bakit hindi makita ng mga pulis? Pakinggan nyo po yung sinasabi nitong si Banat Bay. Hindi ko na po ipapakita yung video natin. Sabi niya, sumunod sa batas. Teka lang. Mamaya ka na, Jason sa. Tapos ka na Hindi ko na po ipapakita yung video. Baka makopyright po tayo ha. So ipaparinig ko na lang po sa inyo. Kayo na lang po ang bahala. Pagmuni-muni po kayo dyan kung ano po itsura ni Banat Bay. Alam nyo naman siguro. Pagkapuganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Yan. Secretary Hurabalo. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. Ang arte. Action star. Ang batat. Ang may katalanan, may katalanan. Grabe talaga to si Banat Bay, mga kababayan, no? Nagtatawa talaga ako. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit nila pinagtatawanan yung sinasabi ni Abalos? Ako dati, sa totoo lang, hindi ako, ayaw ko magpakabayas, ayaw ko magpaka-plastic. Pero kay Abalos minsan talaga, naano ako dito, kumbaga parang medyo naartihan ako. Pero pagdating sa bagay na batas na ang pinag-uusapan, at tao na, di ba may pinaghahanap na tayo na meron na talagang mga nabiktima di umano, ay talagang kakampi naman ako sa tama. Di ba? Etong si Abalos, mga kababayan, nakikipagtulungan. Di ba ginagawa nila ang lahat, naglabas ng bounty. At may nahagilap na isang linggo pa lang, wala pa nga atang isang linggo simula nung ibinalita nila na may reward to mga to. Pero pakinggan nyo yung mga tagapagtanggol ng mga DDS. Hindi, alam mo, pa-action star din ito si no? Hindi bagay. Hindi, sa totoo lang, huwag niyong ginagaya kasi si Duterte. Ang dami kasi ngayon na gaya-gaya kay Duterte. O akala nila, Teka lang, hindi ako papayag na hindi nyo makita yung video ni Banat Bay. Diba? Mukhang nakakatawa to mga kababayan Kaya kailangan makita nyo yan. Hindi tayo papayag na ako lang nakakita. Ako lang tatawa. Mahirap yun. Baka magaya ako kay Jason sa Diba? Kaya kailangan tayo lahat. Hindi lang ako. Ayan. Teka ha. Ayusin ko lang. Umiiwas kasi ako sa copyright Pero pagbibigyan ko kayo. Ayan. Tingnan nyo yung pagmumuka. Ayan, litan lang natin para konti lang yung portion niya. magiging okay yung nila pagka Hindi totoo, walang biro ito. Feeling talaga nila magiging okay sila pagka ginaya nila yung style ni Duterte. Huwag ganun. Kasi alam naman ng tao na hindi kayo ganyan. Oo, huwag kayong mulero. Halatang acting Hoy, nag-a-acting ka lang daw, Abalos, Hindi raw totoo yung pagbibigay nyo ng reward, Abalos. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Ano yan? Gawa-gawa lang? Acting? Drama?
Palibasa lumabas ito sa Black Rider, ganun ba 'yan? Hindi, sa totoo lang, hindi nyo talaga inaasahan na gagawin nila yung reward na 'yan. 'Di ba? Akala nyo kasi free all the time itong si Kibuloy. Akala nyo matutuloy niya pa rin yung pag-amoy-amoy niya ng pajama ng Palmolive Girls. Hindi nyo alam mga kababayan na ang gobyerno natin ay pinakikinggan ang tao. Akala nyo kasi, Akala nyo kasi iba nagpapatakbo. Pero hindi nyo alam, nakikinig sa mga vloggers. Oh, ngayon, nataranta kayo. Todo, ano na kayo ngayon? Magkano ba ang bayad, Banat Bay? Nagtatanga-tangahan ka na rin? Sabi niya, may batat. Ginagaya mo ba si Coco Martin? May batat. Oh, sabi niya, ito, play natin 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. Tingnan At yan ang nyo itsura ni Banat Bay, mga kababayan, no? Hiningiwi-ngiwi yung kanyang mukha. Hindi ko alam, ano ba to? Nagpapatawa ka? Sa bagay, kalbo ka naman. 'Di ba? Kaya lang, bilang isang mamamayang Pilipino, sabi nila pinagtatanggol nila itong si Duterte. Sabi nila sila ay tagapagtanggol. 'Di ba itong si Banat Bay actually, sa totoo lang, kakampi ito kalaban ito ni Kibuloy. 'Di ba? Ayaw niya kay Kibuloy, mga kababayan. Tapos ngayon, kamping-kampi na siya kay Kibuloy. Bakit? Magkano ba? Magkano? Magkano ba ang nabigay sa inyo papunta doon sa Hong Kong? Magkano ba papunta? Magkano ba ang pocket money? Magkano bayad sa inyo? 'Di ba? Yung pakain sa inyo, tapos palamon sa inyo, pa-hotel sa inyo, pababae sa inyo. Ganun ba 'yon? Kaya bigla nagbago? Putya, mga kababayan, kinuha ka lang angkor ng SMNI, nagbago ang lahat Daig mo ba, adik Ganun, Ganyan yung pinapanood ng mga kupal na mga followers. Gawin natin ang Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. Sumuko ka. Tingnan natin yung argumento nito, mga kababayan, pagdating sa batas. Gagawin natin kahiya-hiya tong kupal na to ngayon. Dakilang kupal to, wala rin to Nagpapatawa, palibasa kalbo. Sumuko ka. Mali na naman sila dito. Okay. Masablay na naman. Ano yung sablay? Paliwanag mo para maintindihan namin. Yari sila dito kay Atty. Topacio. Yari, paano mayayari? Sige nga! Ikaw naman, para ka naman timang. Ano ba ang kaso ay pinanalo ni Topacio? Doon ka naniwala, laging talo? Kumbaga sa sabong, etong si Topacio ay pang tinola lamang. Diba sa sabong, mga kababayan, pag dinerbi mo itong si Topacio, pag uwi, sigurado, mga kababayan, makikipulutan lang. Kasi yung kanyang manok, talo. Yan ang hamon ni Interior Secretary Ben Hurabalos sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Pugante. Mali na naman yung legal term. Hindi pugante tawag dyan. Ipinaliwanag na sa inyo ng ilang beses yan. Nagtatanga-tangahan pa rin kayo. Nagtatanga-tangahan daw. Mga kababayan,
Parehas ka rin ni Jason eh. Sabi ko sa'yo, yung mata mo na yan, dutuling din yan. Di ba? Kasi sinungaling mo. Mabuti na lang ako, hindi duling. Di ba? Maganda yung mata ko. Oh. Original yan. Kano. Di ba kulay gray? Hindi duling. Sa susunod niyan, yung ngipin mo, mabubungi na rin yan. Kayabangan mo. Oh, media. Ang pugante, iba ho eh. Iba ang definition sa batas ng pugante. Baka mamaya pagka maharap nyo yung abogado ni Pastor Kibuloy, baka masabihan kayo, are you a lawyer? Mga kababayan, hindi natin kailangan maging lawyer. Hindi natin kailangan maging scientist para ipaliwanag ang mga bagay-bagay na yan. Ang liwa-liwanag po ng sinasabi dito, ang fugitive, a person who has escaped from a place, di ba? Hindi naman sinabi dito na kulungan. Di ba? Hindi naman sinabi dito escape from a place o escape from oblo. Escape from jail. Hindi naman sinabing ganon. A person who has escaped from a place or is in hiding. O, di ba nagtatago? Kaya nyo sinasabi na hindi dapat fugitive kasi hindi naman daw nagtatago, hindi lang mahuli. Putang. Hayop na rason yan. Nababaliw talaga ako, mga kababayan. Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga talaga, di ba papaniwalaan mo itong pinagsasabi nitong mga to? Hindi yan fugitive. Hindi naman yan tumakas eh. Hindi rin yan nagtatago. Hindi lang talaga mahanap. Hindi mahagilap. Kasalanan ba ng tao? Yari ka! Pagkaharap ko to, sarap batukan eh. Di ba? Manang-mana sa pinagmanahan, mga kababayan eh. Ewan ko ba, bakit kaya? Basta DDS. Bobo. Basta DDS, tatanga-tanga. Di ba? Tingnan nyo muna kung ano ibig sabihin yan. O, meron pang similarity dito. O, merong synonyms nakalagay. Fleeting, transient, transitory. Di ba? Or disappear. Ano ba, mga kababayan? Meron bang sasabihin natin yung tao daw hindi nagtatago pero hindi natin makita? Di ba pag hindi natin makita, nag-disappear? Pero pag nakita natin, nag-appear. Di ba? Diyos ko. Nasa na utak nito, nasa pera. Are you a lawyer? Di ba? Huwag ganun. Alam mo, hahanapin ko yung picture ni, kasi nakita ko yung picture ni Abalos kasama si Pastor Kibuloy. Doon. Oo, ano naman ang tungkol dyan? Magkasama si Pastor tapos si Kibuloy. Ay, Pastor tapos si Kibuloy. Nagaya na ako sa'yo. Ano naman ngayon ang... Hindi, sabi niya. Si Pastor daw. Tingnan ko nga. Hanapin ko yung picture ni, kasi nakita ko yung picture ni Abalos kasama si picture ni Pastor Abalos. Kasama ni Pastor, mga kababayan. Pero, normal naman yun eh. Bakit kamo? Pucha, ito nga si sinasabi ko na nga sa'yo eh. Banat ba eh. Itong si Abalos, tuta dati ni Duterte. Di ba? Best friend ni Duterte yan. Kumbaga, julalay din ni Duterte yan eh. Di syempre kung sino yung nilalapitan ni Duterte dati, nilalapitan niya rin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kibuloy doon sa Kingdom, nakita ko yun Kaya alam mong acting yung ganito kasi talaga namang dati nagpa-picture pa to kay Pastor Kibuloy. Ay, panibagong taktika, mga kababayan ha. Sinasabi nila acting lang daw yung ginagawa nitong si Abalos, mga kababayan. So, acting lang yung pabuya. Pero nanggagalaiti kayo. Acting lang yung pabuya, pero
pero hindi na kayo magkanda o gaga. Acting lang yung pabuya, pero nami-make news na kayo. Di ba? Acting, pero gigil na gigil. Acting, pero nagulantang kayo. Sabi ni Mami Payar, gunggong daddy ba kabsat host? Siyempre perpiman. Tuloy. Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Grabe, no? 10 milyong pabuya. Hindi kaya ito yung ibabaya dapat sa akin? Hoy, butyo mga kababayan, mami, bayaran Ha? Bayaran Magbababayad 10 milyon daw, yun daw dapat ang ibabayad sa kanya. Ibang klase rin to si Banat Bay. Hindi, sabi ko nga po sa inyo, kahit ulit-ulitin ko, yung ginagawa nila ito na pamimake news pagdating po sa real meaning ng fugitive, it is because, mga kababayan, hindi po nila inasahan talaga na ang gobyerno natin mag-i-initiate, di ba? Ang gobyerno natin ay tatayo doon sa kanilang desisyon. Diba? Ang akala kasi nila, kaya nilang loko-lokohin ang ating gobyerno. Nakita nyo naman ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. O Banat Bay, easy ka lang dyan ha, papakita ko lang. Donation from the private sources. Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? Okay? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to Okay. So sinabi niya, di ba, Banat Bay, presidente na yan, alangan naman, mali pa kami. Presidente na yung nagsabi, he is hiding from the law, he is fugitive. Baka mali pa kami, Banat Bay. Ano, tatanga-tanga lang? Ha? Natakpan na yung ulo ng pera? Ang liwaliwanag ng sinabi, he is hiding from the law. Therefore, he is fugitive. Sasabihin nyo, hindi naman siya nagtatago Hindi lang talaga makita. Baka naman kasi mga kababayan eto joke lang to Hindi raw nagtatago, hindi lang daw makita. Baka naman kasi yung mga naghahagilap, mga kababayan, yung mga, hindi natin alam sorry to say, pero alam naman natin kahit mga kapulisan, hindi rin naman lahat perpekto. 'Di ba? Marami din diyan mga ganit. Baka naman kasi ang ginagawa nila nung pinapahanap itong si Kibuloy, kahit nakikita nila nakagano Kwa! 'Di ba? Kahit nasa harapan na hindi nakikita. Kaya ngayon, nagulantang ang lahat nang makita ninyo at mabalitaan na naglabas ng 10 milyon reward bounty money. Sigurado, maniwala kayo sa akin. Ang lahat ng bantay ni Kibuloy, kahit si Kibuloy hindi na makatulog ngayon ng diretso. Baka kahit amoyin ang pajama ng Palmolive girls, hindi niya na magawa. Di ba? Baka kahit yung kanyang night duty, mga kababayan, wala na. Tama, Aquino Rivera. 'Di ba? Kaya nga po naglabas ng bounty dahil nakikita siguro ng Pangulo, kaya nga pinagtatanggal yung mga kapulisan diyan, huwag kang tanga, Banat Bay. Kaya nga inalis yung mga pulis, inalis yung mga naka-assign diyan sa Davao.
Kasi alam nila, yung mga yun, mga bulag. Di ba? Pipi at bingi. Oh, ngayon naglabas ng bounty. Kita nyo? Nahuli ka agad? Effective. Nagulat kayo. Nagulantang kayo. You were surprised. Diba? Sabi ni Tikbalang, pajama na ba ng mga preso ang amuyin? Malapit na. Pajama ni Terong at ni Dagul. Yung kanya na ang aamuyin. Sabi ng mga ng mga preso, tayo na, nung nasa labas ka ha, mahilig ka ha. Ngayon, nangaamoy ka ng pajama ha. Tingnan natin ang amoy mo ngayon. Amoy sabon. Diba? Sabi ni Doktora Feli Perez, nako ha, si Abalos ay MMDA secretary ni Duterte dati. Kaya natural lang, nakikita o na-meet ni Abalos si Dimon Kibuloy. Yan nga yung sinasabi ko, di ba, mga kababayan. Actually, kay Abalos, ano pa ako dyan, 60-40. Parang ano lang no? Parang FDA lang, mga kababayan. Nako, mga kababayan, maganda nga sana Sir Patrick Lopez pag nandun na siya sa bilangguan, ang ipasok sa kanya doon ay yung durian. Ipasok sa kanyang wet packs. Ewan ko lang kung gaano kasakit yun. Diba? Sabi ni Tikbalang, amoy Clorox. Sir Berting Madaranga, shoutout po. Lalo sigurong mahihimatay kung yung 10 million ay dadagdagan pa ng wanted, dead or alive. Correct. Diba? Ma'am Esther Hambleton na imbang nga Rabi Balong, makaikat kati stress ko, nahawa ako sa tawa mo. Thank you so much, mga kababayan. Ma'am Esther Hambleton. Sana nag-enjoy ang lahat, mga kababayan. Pero sabi ko sa inyo, hindi po akong perpektong tao. Sa totoo lang, marami tayong kamalian dito. Pero syempre tayo marunong tumanggap. Kaya nga pag may nagko-comment dyan sa akin ng mga mali ko, nagti-thank you ako Diba? Sabi ni Cheryl, kung ano ang kaso niya, yun ang gagawin sa kanya ng mga preso. Correct. Pero kung ako naman ang preso, tutumbungin ko yan ng durian sa wet packs. Ha? Hindi kaya ito yun? Aha. May baka ito yun. Ano sa tingin nyo? Hindi kami makatingin. Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera. Pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni Naks naman, hindi pinangalanan. Sure? Hindi ba galing sa confidential funds yan? O sa intelligence funds? Wala na kayong pakialam doon. Kahit saan mang galing yan, mga kababayan, either private pa yan or sa gobyerno, sa kanila po yun. Wala na kayong pakialam doon. Unang-una, wanted ang pinaghahagilap. Diba? Lagyan daw ng sili ang wet packs. Yung ITT na lang. Yung ITT na lang ang lagyan ng sili. Ma'am Beth Castillo, shoutout po. Nako. Uy, binubu pa nila si Abalos. So, grabe to si Banat Bayo. Ako, basa ko dito. Isa lang basa ko dito. Ano basa mo? Pag nahuli, Ano? malaking ito Siguro sa tingin nila, pag nahuli nila si Pastor Kibuloy, malaking accomplishment para sa pagkakandidatura ni Abalos. Ay, butya! Ang lupit talaga ng neto. Analysis. Napunta ka agad sa kandidatura, mga kababayan. Ang lupit mo talaga, Banat Bay. Ang tindi mo, napaka-fast forward mo. Nakita mo na agad sa future.
Lintik na pag-iisip yan. Barinahin daw ang wet pack, sabi ni Edgar Ediher. Bahala. Ano sa tingin niyo? Hindi baka lang. Baka lang sa pagiging ano niya, pagiging alam mo naman, may pangarap itong maging senador. Siguro isa ito sa magiging plataforma niya kuno o yung campaign niya, 'di ba? Nahuli ko ang mga ganun, 'di ba? Malay niyo. Malaman. Ako Basta talaga hahanap ng paraan para lang mailigaw ang kwento eh. Para lang masabi mga mali yung pagbibigay ng 10 million reward money. Pero yung daming pinagdaanan mali yung fugitive, mali yung ginagawa ni Abalos, puro acting, tapos ito daw ay in aid of 2025 election, at ang pera daw ay nanggaling sa confidential funds. Sabi ko nga, wala akong pakialam kung nanggaling sa confidential funds yan o nanggaling sa private yan eh. 'Di ba? Mga kababayan, tama lang na mag-initiate ang ating gobyerno. Masahanga pa nga ako sa kanila kung sasabihin nila, "Oh, sa amin ang galing ito." Bakit? May problema kayo? 'Di ba? Wanted yung hinahanap natin Oh, mas ano pa ako, mas matutuwa pa ako, at least lumabas yung ano nila, 'di ba? Lumabas yung balls. ito lang ako, suwestiyon ko lang naman to, Secretary Abalos. Suwestiyon ko lang naman. Ano Gamitin mo na lang yung 10 milyon na humuli kayo ng mga drug lord. Humuli kayo mga kababayan. Sabi ko sa inyo tama kayo ng hinala. Talagang kita nyo mga kababayan, diversion pala ang ginagawa nito ni Banat Bay. Dahil nga hindi po nila kaya naharangan. So yung 10 milyon para kay Kibuloy, doon na lang sa mga drug lord. Wag na daw kay Kibuloy. Bakit? Sa mga drug lord, mga kababayan, madaling hulihin. 'Di ba? Kita nyo nga, ang daming nangahuhuli ng mga pamahalaan na to, ng administration na to. Tonito nilada. Nung nakaraang administrasyon, puta, ilan lang yung pinakamalaki. So yun pala. Kumbaga, kailangan i-segue natin ng maayos. Payuhan natin si Abalos na doon sa na lang sa mga drug lord. Di naman drug lord si Kibuloy. Hindi nga, rapist lang. 'Di ba? Yung mga talagang mga notorious na mamamatay tao, kung sino yung nagnakaw doon sa huling raid, ano ba yun, yung huling checkpoint ninyo, gamitin nyo na lang to doon. 'Di ba? Kasi itong kay Pastor Kibuloy, hindi naman siya tumatakbo sa batas. What? Gonggong ang putya. Hindi raw tumatakbo sa batas. Nga. Anong tawag doon? Banat Bay. Hindi raw tumatakbo sa batas si Pastor Kibuloy. Anak ng puta, doon nga lang sa Senado, hindi nga uma-attend Ang sabi niya, pilot in the court. Go to the proper forum. May justice system tayo. Nung nilabasan ng warrant, mga kababayan. Hindi nagtatago sa batas pero hindi nakikita. Ano? Gagaya kay Jason Sa? Ha? Hindi yun nagtatago, hindi lang talaga makita.
Hindi raw tumatakbo sa batas ang puta. So anong tinatakbuhan niya? Banat Bay. Di ba pag nakapaskil yung pangalan mo, wanted, mga kababayan. Baka ibig sabihin, hindi, ganito yan. Alam ko na yung gustong sabihin ni Banat Bay. Magkaiba raw ang ibig sabihin, literal lang tumatakbo at nagtatago. Ang nagtatago daw kasi, mga kababayan, pagpapawisan ka, tumatakbo, literal, di ba? Ang nagtatago daw, mga kababayan, nakatigil ka lang, pero hindi ka nakikita, di ba? Parang, tangina yan. Hayop na Banat ba ito? Ang tindi ng paliwanag, si Kibuloy daw, hindi nagtatago. Kahit ako siguro bayaran ng ng 1,000,000 mga kababayan, tapos magme-make news, ganito sasabihin ko, putya, wala na akong ihaharap na magmumukha sa tao. Shoutout po kay Smooth Jazz with Rusty, Molencio Manguzong at kay Fernanda Diaz, ganun din kay Ma'am Sir Mauricio Valdez at kay Tikbalang. At syempre kay PH Chronicles, Angie Asuncion at Rapi Bakungan. Nandito rin po si Ma'am Beth Castillo. Nagsakit itichan ko. Kunani Keng kakakatawa kami sa Go Philippines. Mga kababayan, sa totoo lang, napapraning na ako dito kaysa naman magmumura ako dito. Tatawanan ko na lang talaga na gusto itong si Banat Bay. Hindi ko alam kung saan na nahawa ang utak nito mga to. Nahawa na kay Kibuloy. Di ba sabi ni Kibuloy, siya ang anak ng Diyos. Glorified body pero takot, mga kababayan. Di ba ang Panginoong Diyos, pumayag siya magpapako sa krus? Bakit si Kibuloy nagtatago? Di ba ayaw mamatay? Di ba sabi pa nga ni Kibuloy, alam mo, sa ilang taon, payayamanin ko ang Pilipinas. Ibigay nyo lang sa akin lahat ng budget. At sigurado, walang magnanakaw na gaya ko. Puta na gaya na kay Kibuloy, na baliw na rin, may sira na rin sa tuktok. Pare-pareha sila. si Duterte, ganyan din. Diba? Baliw na. Si Sara Duterte, ganun din, ginugurgur daw siya. Pero yung ang ibig sabihin ng gurgur, mga kababayan, modta. Inang mga to. Praning na po tao. Isa pa, paliwanag. Hanggang doon lang tayo, ha. Hindi ko na idedire-diretso, pero marami pang kalokohan tong gunggong na to. Well, man. Ito lang ako, suwestyon ko lang naman to. Secretary Abalos, suwestiyon ko lang naman, gamitin mo na lang yung 10 milyon na humuli kayo ng mga drug lord, humuli kayo ng mga talagang mga notorious na mamamatay tao, kung sino yung nagnakaw doon sa huling raid, ano ba yun, yung huling checkpoint ninyo, gamitin nyo na lang to doon, di ba? Kasi itong kay Pastor Kibuloy, hindi naman siya tumatakbo sa batas. This is an option in the law. Sabi nga nung abogado niya, di ba? Kanila pa pong ini-exert ang lahat ng option sa batas. Ibig sabihin, parte pa rin po ito ng hustisya. Alis na tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Parte pa rin daw to ng hostisya, anak ka ng tipaklong. Wanted na nga eh. Di ba hindi mahagilap? Tapos part pa rin daw ng hostisya. Pucha, hindi hostisya, justice.
Ang sakit ng ulo ko rito, mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan. Part ng hustisya. Kung ito ay part ng hustisya, nasa inyo na lang ang hustisya. 'Di ba? Wala nang hustisya dun sa mga biktima, animal. Puta. Nasobrahan sa talino ang puta. Sabi ni Crazy Frog, nabuhay, nakasahod na siguro. Sabi ko, isa ka pa Crazy Frog eh. Parehas mo to, pangalan mo palang crazy eh. 'Di ba? Biruin niyo mga kababayan. Ikaw nga paliwanag mo yung amo mo, Crazy Frog. Si Kibuloy daw ay hindi tumatakbo sa batas. Ano, nagtatago lang? Sabagay, tumatakbo, nagtatago, magkaiba. Tang ina naman, ayop. Papapraning ka talaga dito, mga ka-JP. Walang hiya eh. 'Di ba? At Crazy Frog, kung ako nakasahod, mga kababayan, kung ako nakasahod, wala pa eh. Sorry kasi isang buwan pa lang tong itong bagong channel ko. Wala pang sahod. Maybe next time. Maybe this month. Makakatanggap na ako ng sahod kay YT. Meron na akong $200. Okay mga kababayan, wanan natin yan. Wala tayong mapapala dito kay Banat Bay. Nagmumukha tayong tanga. Sa mga nanonood dito kay Banat Bay, tingnan nyo. Yung utak lumilipad. Si Kibuloy daw, hindi pugante. Si Kibuloy daw, hindi tumatakbo sa batas, animal. Ito naman,